I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos updates. Ayan. Alam nyo mga kababayan, itong pagkahuli, no? At kasalukuyang nakakulong si Saldico sa yun pala guys, yung pronunciation ng Prague. O di ba? Ang pronounce ko doon Prague, kala ko palaka. Prague, Czech Republic pala yun. Grabe, no? Ang hirap kasi magbasa ng ganun. But anyway, alam niyo mga kababayan, nagsalita dito si Speaker D tungkol dito sa huli kay kay Saldico. Sa totoo lang, kahit ako masasabi ko very big achievement ito sa Marcos administration. Ang ibig lang sabihin nun is seryoso po ang Pangulo. At alam din po natin, siya naman po ang whistleblower sa pag-expose dito sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan na dekada na po na nangyayari. But siyempre, ako naman mga kababayan, saludo ako talaga sa katapangan ni Pangulong Marcos Jr., no? Sabi ko nga, tahimik pero mapanganib ang galaw. Ayun, ang akala nyo na hindi mahuhuli si Saldico, doon po kayo nagkamali. Sapagkat sinabi po ni Speaker D dito, basahin po natin para kumpleto detalyado, April 17, 2026. Shout out sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino, and OFW. Eto na. Speaker D, pag-aresto kay Saldico, patunay na seryoso Marcos admin sa pagpapanagot sa may sala. Tama naman yun, di ba guys? Oo, totoo yun. Yun naman talaga ang sakit sa Pilipinas, sa mga ibang politician. I'm not saying in general. No, di ba? Alam naman natin ni si Saldico, kung talagang wala siyang kinalaman, bakit kailangan niya pa magtago? Ngayon, di nasakuti siya ng mga autoridad ng Czech Republic. Without, mga documents na dala-dala, katulad ng mga passport o ano pa. Ayan, tuloy. Di nga. Ayan, sabi po ni Speaker D. Ang pagka-aresto umano kay dating ako Bicol Party List Representative El Saldico ay isang patunay na seryoso ang Administrasyong Marcos sa pagpapanagot sa mga may sala, lalo na sa mga pinagkatiwalaan ng pundo ng bayan. Ito ay sinabi ni Speaker Faustino D matapos sinanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aresto si Ko sa Prague. Ayan. The arrest of Mr. Ko is important step forward for justice and the rule of law. It sends a clear message that those who attempt to evade the law will be held to account. Correct. Sabi ni D, malino na mula sa kanyang suna, sinabi ng Pangulo na walang puwang ang katiwalian sa kanyang pamumuno. That accountability must apply to everyone, especially those entrusted with the public funds, sabi ng leader ng Kamara. Tama naman. This should accountability, mga friends, mga besi. Kumbaga pera ng bayan ang nakataya dito. Dapat ibalik niya. Nako. Bilyones yan mga kababayan. Kailangan ibalik Ang pagpapanagot umano sa mga may sala, ayon kay D, ay sasabayan ng Kamara de Representantes ng mga hakbang upang matugunan ang mga problema ng bansa, lalo na ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Habang tinutulungan natin ang usaping ito, tuloy ang trabaho ng kapulungan sa mga pangangailangan ng ating bayan. Lalo na sa epekto ng crisis sa Middle East, we remain focused on measures that will help protect our economy, support our people, and deliver concrete relief where it's needed, masabi ng leader ng Kamara. Ayan, sabi po ng Abante News. Wow! It sends a clear message that those who attempt to evade the law will be held to account. Malinaw na mula pa sa kanyang suna. Sinabi pa ng Pangulo na walang puwang ang katiwalian sa kanyang pamumuno. That accountability must apply to everyone, especially those entrusted with the public funds. Tama yan. Yung mga magnanakaw dyan, managot ang dapat managot. Kaya yung isa, malapit na. So, ako,
Saludo ako kay Pangulong Marcos Jr. Ganun dapat ang isang pangulo. 'Di ba? Walang kinatatakutan. Sabi ni dating Pangulong Digong, weak leader daw. O ngayon, sino ang weak? 'Di ba? Masyado nyo ina-underestimate ang Pangulo. Tapos gusto nyo pang tanggalin. Pinaplano nyo na tanggalin siya. Hala, inunahan na kayo, kamo. 'Di ba guys? Ganun talaga. Pag matalino ka, maraming paraan kung paano mo, paano mo maisahan ang kalaban, 'di ba? Sabi ko sa inyo he know how to play his card, guys. Yan si Pangulong Marcos Jr. The best talaga. Kaya natatawa ako nga at tuwang-tuwa talaga ako. Galing talaga ng Pangulo yun ang iniisip ko lagi. Dahil sa katalinuhan ng Pangulo, yung mga kalaban niya, pinaplano, pero siya, inunahan niya na. Ngayon, sino ang weak? Di, sino bang nakulong? PBBM pa. Langang sa kalam. O, yun guys Ay, talaga para sa akin malaking achievement ito sa Marcos administration ng pagkahuli kay Saldico. Ang tanong, who's next? Abangan po natin. At, abangan po natin ang pagbabalik ni Saldico. Sa unang video natin, 1 to 3 weeks daw, sabi niya DILG Secretary Remulla. Kaya, ang Pangulo, mga kababayan, nako, mahirap itong babagsakin, mga kababayan. Talagang grabing utak nito. So, dahil yan, hindi titigil po yan. Hanggat po hindi makauwi si Saldico, siyempre nakipag-coordinate yan sa Czech Republic, natural. So, abangan po natin ang pagpauwi kay Saldico. So, yun, aking pinaka-latest updates, guys. Maraming salamat sa inyong watching, pag-likes and comment. Ayan, follow me. Hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. Bye everyone.